Nagbabala si US President Donald Trump na aasahan ang mas malawak at malaking pag-atake ng US at Israel sa pagpapatuloy ng labanan kontra sa Iran. Sa mahigit 4 na araw ng giyera, sinabi ni Trump na di imposible na magpadala ang US ng mga tropa sa mismong Islamic Republic. Ito na ba ang pinangangambahang eskalasyon na tuluyang magpapaliyab sa kaguluhan sa gitnang silangan? Bakit sa kabila ng pagkasawi ng kanyang mga lider ay patuloy pa rin ang pagkikipagtuos ng Iran na tila di nauubusan ng mga armas? Hanggang kailan makikiligma ang Iran o ang US-Israeli coalition? Yan at iba pa ating pag-uusapan sa video na ito. Sa ika-4 na araw ng kaguluhan sa Middle East, mas lumawak pa ang digmaan at nakisawsaw na rin maging ang mga proxy ng Iran sa Lebanon at Iraq. Maliban sa Iran, naglunsad ng pambobomba ang Israel sa mga kuta ng Hezbollah sa Lebanon na ikinasawi ng marami. At lalo pang pinatindi ng Israel ang operasyon laban sa Iran nang bombahin ito maging ang isang meeting ng mga posibleng papalit kay dating Ayatollah Khamenei. Ayon sa IDF, matagumpay ang kanilang operasyon upang hadlangan na makapili ang Iran ng magiging bagong leader. Nasapul sa panibagong airstrike ang compound ng Assembly of Experts na matatagpuan sa banal na lungsod ng Qom sa hilaga ng Tehran. Wala pang report kung may nasawi o nasugatan. Kinumpirma naman ng Iranian state media ang airstrike sa Qom, pero iginiit nito na walang tao sa compound nang mangyari ang pambobomba. Binomba na din umano ng Israel ang main compound ng Assembly of Experts sa mismong Tehran nitong Lunes lamang. Binubuo ng 88 na mga opisyal at clerics. Ang Assembly of Experts ay siyang sumasala, namimili o kaya ay nagpapatalsik sa isang ayatollah. Sa panayam sa kanya ng CNN, ibinida ni Trump na di lalampas ng 4 na linggo o kulang-kulang 1 buwan lamang ang itatagal ng digmaan. Ito'y sa kabila ng patuloy na paglobo ng bilang ng mga sundalong kano na nasasawi mula nang kinasa ang Operation Epic Fury katuwang ang Israel. Ayon kay Trump, ayaw niyang tumagal pa ang labanan. Kaya kung kinakailangan, posible umanong gamitin ng US President ang kanyang kapangyarihan upang magpadala ng mga tropa sa mismong Iran. Ibinida pa ni Trump na mas aktibo pa ang mga kaalyadong Arabong bansa na tumulong sa US at Israel laban sa Iran. Lalo pa at pati ang mga kalapit na Gulf at Arab states ay pinagbalingan na rin ng Iran sa kanyang paghihiganti laban sa US-Israel coalition. Sa katunayan, ayon kay Trump, gusto na ng mga bansang ito ang aktibong pakikilahok sa opensiba at di lamang sa pagdepensa ng kani-kanilang mga airspace na dinaraanan ng mga drones at ballistic missiles ng Iran. Kabilang sa mga bansang aktibo ay ang Qatar na nakapagpabagsak ng 2 bomber planes ng Iran. Ayon sa Qatari Defense Ministry, 2 Sukhoi Su-24 bomber ng Islamic Iran ang matagumpay na nahabol at napabagsak ng Qatari Air Force sa tulong ng kanilang air defense systems. Mula nang sumiklab ang labanan, ang Qatar pa lamang na di direktang kasali sa giyera ang unang nakapagpabagsak ng mga eroplano ng Iranian regime. Humingi naman ng dispensa ang Kuwait ng aksidenteng tamaan at pabagsakin ng anti-missile interceptors nito ang 3 mga jet fighters ng US Air Force na ikinasugat ng mga piloto. Nangyari ang friendly fire incident sa kasagsagan ng pagsalag sa mga pinaulan ng mga drones at missiles ng Iran laban sa Kuwait. Sa mga kumakalat na video ng insidente, makikita ang tensyonadong tagpo ng lapitan at akmang saktan ng mga Kuwaiti civilians ang isang piloto na kalalapag pa lamang matapos magparachute mula sa bumulusok na US fighter jet. Isang babaeng piloto naman na nag-bail out din matapos aksidenteng mapabagsak ng Kuwaiti Air Defense ang nilapitan at pinasalamatan ng mga sibilyan doon. No problem, you're safe. You're safe, you're safe. Everything good? No problem. Thank you for helping us. Everything perfect? Isang tactical operation center ng US military ang nasapul ng isang Iranian projectile sa kainitan ng labanan noong linggo sa Kuwait, kung saan 6 na mga sundalong kano ang nasawi. Sa deklarasyon ni Trump na palawigin pa at gawing mas mabagsik ang digmaan, nagbabala ang mga eksperto na baka mauubusan ng mga bala at interceptor missile ang US at Israel. Sinasabing may hanggang 3,000 na mga ballistic at cruise missiles ang Iran, maliban pa sa mahigit 10,000 na mga mumurahin ngunit napaka-epektibong Shahid drones. Sa kanyang paghuhuramentado sa Middle East, daan-daang mga missile at drone ang ipinukol ng Iran laban sa mga instalasyon ng US at mga urban center sa mga karatig bansa. Pinakanapuruhan ay ang maliit na bansang Kuwait
kung saan umabot sa 178 na mga ballistic missiles at 384 na mga drones mula Iran ang nasalag. Pinaulanan din ng Iran ng mga projectiles ang UAE, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, maging ang Oman na naging tagapagitna ng US at Iran sa naunsyaming nuclear talks bago ang digmaan. Nakatikim din sa pagmaoy ng Iran ang mga bansang Iraq at ang Cyprus. Tansya ng mga security expert, mas mabilis ang produksyon ng Iran ng kanyang mga drone at missile kaysa paggawa ng US ng mga interceptors laban dito. Ibinida ng Iran ang umano'y underground drone factory at nagbanta na mas paiigtingan pa ang paghahasik ng karahasan sa Middle East. Isang general naman ng IRGC ang nagbanta na kung babagsak ang Iran, dadalhin ito sa kapahamakan ang lahat ng mga Arabong bansa dahil umano sa kanilang pagtulong sa US. Sa pagtagal ng digmaan, nagbanta si Trump na matitikman ng Iran ang totoong lakas at bagsik ng US military. Ipinakita ng US Central Command kung paano dinurog nito ang IRGC Navy at pinalubog ang mahigit 10 barko at naval craft ng Islamic Republic. Isang video rin ang nagpapakita ng pagtudla sa mga mobile launcher ng Iranian missiles. Di pa tiyak kung ano ang magiging endgame ng US-Israel sa giyerang ito. Bilang paghahanda sa posibleng malawak pang opensiba, pinauwi ng US ang mga mamamayan nito na naiipit sa Middle East. Sinara din ng Washington ang kanyang mga embahada sa Kuwait at Saudi Arabia. Di pa tiyak kung sino sa dalawang panig ang unang kukurap at susuko. Iginiit naman ni Trump na sinubukang makipag-usap ng Iran, ngunit huli na sapagkat ipinaabot ng Tehran ang balak nitong dialogo sa kasagsagana ng digmaan.